Ayan mga kabayan, oh, ang daming sili ni tatay. Ayan oh. Ito hindi pa hinog. Ang daming bunga. O, akala mo lang walang bunga kasi kulay green din po yung bunga. Pero ang dami oh. Ang daming bunga. Hindi ligaw yan, talagang sili yan. Siling ano, kulikot, labuyo. So ayan po mga kabayan, nandito tayo ngayon kung saan na nag-worried tayong lahat. Baka mamaya sabi ko pinagtripan, no, yung tubo ni Tatay Ronnie, or may nainggit or may nagalit o whatsoever po mga kabayan. Kakausapin ko pa ulit yung pamangkin kung ano pong nangyari dito. Last time sa mga papaya po niya, no, na kung bakit kinuha o hinarvest po tapos hiwa-hiwa lang, no, and then yung tubo niya mga kabayan kung bakit. Kasi pag nag-coffee si Tatay Ronnie po mga kabayan, isang pirasong malaki o mahaba, enough na para pang coffee po ni Tatay Ronnie. Imposible naman po mga kabayan na pag nag-coffee si Tatay Ronnie, lahat, no, tapasin, no, lahat putulin ni Tatay Ronnie, inuunti-untingan niya, no, mga kabayan. So nag-worried ako, kaya nababa kami last time dito kasi nga nakita ko nga lahat nagtumbahan. Imposible naman, no, tapasin ng hangin sa Baguio po mga kabayan. Natural, gamitan ng pangtabas dito sa magagandang tubo ni Tatay Ronnie na organic, pang sugar niya or pang coffee po niya mga kabayan. Kaya ngayon, yung mga tubo po ninyo na pinutol, itanim natin para, itanim po natin para hindi sayang. Kaya please naman, wag naman. Imbis na tulungan natin si Tatay Ronnie kung paano makaahon dito sa buhay niya. No? Total si Tatay Ronnie hindi naman nangingialam. Nung nagsipag naman po siya, nagtanim naman po siya, namuhay siya dito ng patas, no? Namuhay ng marangal, no? At lumayo nga po sa malayong kabihasnan para ang gusto niya na wala siyang kaaway, wala siyang kaagaw, kumbaga, no, tahimik na buhay. Pero bakit, no? Wala namang kasalanan yung mga pananim ni Tatay Ronnie, pati si Tatay Ronnie, no? Bakit pinagbuntungan or pinagtripan itong mga pananim ni Tatay Ronnie? Kaya kakausapin ko po ulit yung kanyang pamangkin kung ano po nangyari dito sa mga tubo niya. So ngayon ang gagawin po namin mga kabayan is itanim po namin kasi ako yung nangihinayang. Very organic at kailangan ni Tatay Ronnie po yung mga kabayan para kahit papaano wala siyang pambili ng sugar or mayumo, kung tawagin dito sa kanila, meron siyang magagamit dyan. Very organic pa, no? Healthy. Kaya please, wag naman, no? Wag naman natin pag-intrisan yung mga tanim dito ni Tatay Ronnie. Tulungan natin siya. Tulungan natin kung paano iangat yung bagong pag-asa ni Tatay Ronnie. Para yung kumpiyansa niya sa sarili po mga kabayan, yung takot niya sa mga tao, yung gusto niya mapag-isa lang, no, yung unti-unting maibalik natin yung tiwala niya sa mga tao, sa mga kaanak niya, pati nga po mga anak mga kabayan halos hindi na bisitahin dito. Tapos tayo, no, ay pag-intrisan pa natin kung ano yung mga pananim niya dito. Tulungan natin, no? Tulungan natin para iangat yung sarili ni Tatay Ronnie tulad ng ginagawa namin. Pinupunuan namin mga kabayan, no, yung pagmamahal na hindi na naibigay ng mga anak. Siguro noon panahon na ipakita ng mga anak, na ipadama ng mga anak yung pagmamahal nila dito sa magulang nila. Kaya lang siguro ngayon nagkakaroon ng mga kanya-kanyang pamilya,
at nakatira sa mga lalayong lugar, hindi natin alam kung ano mga kadahilanan. Kaya siguro sunsun, baka isa sa mga anak niya, makausap ko rin, maitanong ko rin kung bakit, or mabitbit ko rin para kahit paano ay magkita-kita sila muli. Bahala na ang Panginoong Diyos, no? Basta sa ngayon, kung paano natin tulungan unti-unti si Tatay Ronnie. Okay, sayang po kasi Tatay Ronnie, tanim natin ha. Ano pong nangyari ulit dyan? Ano pong nangyari? Sino nagputol? Ngayon. Ano daw? Pemutol. Sino nagputol? Siya. Si ako? Si ikaw? Si ikaw ang nagputol, sure? Ito, bakit may mga po nasi. Ano daw? Nasi? May ngalap nasi. Nangalap ng? Oo, mga. Tumuho. Ang nagputol ng mga tubo, ikaw. So sabi nyo noong nakaraan? Teba ko. At doon. Mamaril lang. Ayon tulik bali. Ano daw, ano daw? Sino mamaril? Tigi bali ito. Nagero. Masakit. Mahango lang ako kasi itala ko di bali. Lukaw? Ano daw yan? Itong ating pinya. May mga pinya kayo dyan? May mga laman? Sa may bahay na may Ito pinya. lagi po. Hindi isa pamangkin niya. Itong ngero, talaga doon. Mama, no. So ngayon po mga kabayan, tinanong ko sino nagputol siya daw. Pero last time, para naintindihan ko, Pinupo ko, paulit. pinuputol, pinapauwi. Pero sino nagputol? Sino nagtaba? Sino? Pinupo ko. Sino? Tawag ko, Dario. Ikaw? Okay. Muli ako pa mo. Para mayroong kainin? Pinutol nyo, pinapauwi nyo doon. Yung iba. May tibag bagyo. Kasi, babagyuhin. Kumbaga, maputol ng bagyo. Ganun, tumbahin ng bagyo. May mga bat bagyo. Okay po. Sige po mga kabayan, naintindihan ko na ngayon. Nandito na, no, si Kuya Joel para nakikinig din sa sinasabi ni tatay. So, siya lang daw ang gumawa nung nakita ko. Siya lang daw po ang nagtapas niyan mga kabayan, no? Pinutol daw niya, yung iba pinauwi daw niya kasi kinain, no? So, ngayon, hindi na tayo masyadong worry po mga kabayan kasi kung totoo talaga, kung siya lang, walang problema. No, kasi pananim naman niya yon. And then itatanim naman po niya yung mga kabayan. Sabihan daw, maalam mo, andas yung, yalam, andas yung pamangan. Ano? Sila daw kung hindi nagdadasyon ng pagkain. So walang nagbibigay sa inyo na pagkain? Walang nagrarasyon kahit mga anak, wala? Mga lang. Kahit nagutom na kayo, kahit wala makain? Ikaw lang talaga sa sarili mo? Oh, di ba? Di ba? Kawawa po mga kabayan. Pinupo ko lang, kumutela ko na ako. Malating anak. Maring. Ibig sabihin, walang anak na nagrasyon sa inyo or nagbigay ng pagkain dito? Walang umaakyat? Pepo, patere ang anak ko. Yaping milwal dito, balik ko. Ano? Ano daw? Baril naman ang ito daw. Baryo? Yung mga anak niya? Baril. Baril? Ano yung baril niya sa smalis? Kit TV. Milwal din balik. So ayan po mga kabayan, no. Kahit yung iba hindi man natin masyadong maintindihan, kaya nga si Kuya Joel hindi rin niya masyadong maintindihan, no, dahil syempre yung salita ni tatay, no. Pero ganun pa man po mga kabayan, at least medyo lumuwang na yung aking lungkot, no, dahil kung siya lang talaga dito mga kabayan ang nagputol, walang problema, no. No problem. So ngayon, no, pakiusap lang po natin sa mga kaanak, sa mga anak ni Tatay Ronnie or sino man yung nakakilala ni Tatay Ronnie, no, kung ano yung mga tanim niya dito, pwede po kayong humingi kasi si Tatay Ronnie, siya yung taong may tanim na hindi marunong magdamot. Mapagbigay po siya mga kabayan. Kahit nga ako no, lahat ng pananim niya dito gusto niyang ipatikim sa akin. Ako na lang yung umaayaw. Kaya lang minsan, pag nawawala siya, no, pag nalingat ka ng kunti, mawala siya, hindi mo na siya mahabol. Pagbalik niya, meron na siya mga daladalang prutas or mga daladalang root crops po mga kabayan. Hindi po siya madamot, no? Hingian natin. Huwag natin
nakawin yung mga tanim niya, no, masama din yon, no? Kakain tayo, nabusog tayo, tapos na nakawin natin, wag magpaalam. Or, kung hindi kayo marunong magpaalam, o sige, kumuha lang kayo ng isa, dalawa, tikman nyo. Pwede naman ganon. Pero yung nakitikim ka na, nakawin mo pa, sirain mo pa, hindi maganda. Pag i-interest na yung mga kabayan, punta kay tatay, mahingi. No, walang problema yon. Okay, so sa ngayon, tulungan po namin siyang itanim, ibalik para kahit paano hindi maubos yung organic sugar ni Tatay Ronnie, yung sugar cane niya dito. Okay. So, ayan po mga kabayan. Ang dami nito, oh. O, diba, nanghinayang ako. Ang dami nito, oh. O, mayroon pa doon. Diba? Pag putol-putulon natin, kuya, na maiiksi, mga ganyan, oh. Para itanim. Sayang talaga. Ako'y nanghihinayang, mga kabayan, talaga. Ito yung binuhay. Naalala ko po mga kabayan, sa mga magulang ko, ito yung binuhay sa amin. Dito kami lumaki. Ito yung nagbigay ng buhay sa amin, nagpaaral sa amin ng aking mga magulang. No? Kasi ang San Negros po mga kabayan, uso doon sugarcane, tubuhan. Kaya ang mga magulang ko, kahit paano ay nabiyayaan ng malawak na lupain. So, dito kami binuhay ng aking mga masisipag na magulang ko mga kabayan. Lalong-lalo yung tatay namin mga kabayan, napakasipag sa kabundukan. Walang pinag-aralan, hindi natapos yung grade 1. Pero binuhay kami sa diskarte, no? At pinalakat kami at pinaaral po mga kabayan. Dito mismo sa tanim na tubo. Ayan. So, ayan. So, pinuto na ngayon ni Tatay Ronnie, no? Iksian mo lang, kuya. Aday. Yan, pwede mong dalawahin. Isang putol, yan. Isang putol. Yan. Oh. May ugat naman po ni. Bigyan mo ako ng isa, kuya. Bigyan mo ako ng isa. Yan. Sa amin mga kabayan, ganito ang gagawin. Oh, ayan o mga kabayan. Halimbawa, sa dulo. Ito, puno na kasi ito eh. Kumbagay, ang sarap nito oh, parang 58 siya oh. Parang 58 na variety. No, yung dulo, patdan kung tawagin sa amin. Yung usbong, laya na kasi mga kabayan. Ito yon. Halimbawa, ito yung mura. So ngayon, ang gagawin, ganyan. Habang mayroon pang pwede siya, ito yung itatanim. Patdan ang tawag sa amin mga kabayan. So ito yon yung usbong niya. Pero sa kanila dito mga kabayan, ay ganito po. Ito na yung ginigiling eh. No, ito na yung ginigiling, ginagawang hinahakot sa truck papunta doon sa sentral ng mga tubo po mga kabayan at ginigiling doon, no? So ang ano talaga, mga ganyan lang ayan, mga ganyan lang dapat. May iksi katulad kanina. Ito yung tamang sukat. Ayan. Pero kailangan iwasan mo no na ito yung mata niya mga kabayan. Kung sa yung mata, ganyan yung pagtanim ng tubo mga kabayan. Kaya kabisado ko kasi nga lumaki nga ako mga kabayan eh, 'di ba? So, lumaki ako sa tubuhan. So itanim natin kasi sayang. Ayan oh. Ayan. Oh, 'di ba? Oh. Oh, 'yan. Ganyan. Kasi kung hindi siya itanim, masira lang. No? Masira lang po mga kabayan. Sayang. Sayang mga kabayan. Kasi po mga kabayan, yung isang ganito ni tatay, pwede na. Yung isang ganito, pwede na niya. Isang kapihan na po yun or dalawang kapihan. No, kaya hindi pwedeng ganito na lahat itumba ni tatay para pangkape.
Tanim mo na. Tanim mo na, bawat gilid. Uya. At least yung lupa, hindi pupunta doon, may pigil. May tanim ka pa. Yung lupa, hindi ma-landslide. Oh, kasi hanggang balisbisan dito sa mga kabing pananim. Mula doon sa tuktok, pababa, papunta dito. Tanim po ni Tatay Ronnie yan. So, tanim natin sa gilid. Ne? Oh. Kaya lang wala nang masyadong lasa kasi lumabas ng mga ugat. Iba na yung lasa niya. So ang gagawin po mga kabayan para lalong maging matibay diyan yung lupa, no, ay itanim natin sa gilid, no? Itanim natin sa gilid po mga kabayan. Sayang din yan pag natanim kaysa namang hayaan natin diyan. No, tapos ang pagtanim po mga kabayan, dalawa makanyan. Merong ginagamit na pang ganyan, pang hukay, no, pang tusok sa lupa, tapos ganyan ang pagtanim. Kung saan yung ugat, yung mata niya, ganyan. Sa ibabaw dapat. Para hindi pa ilalim yung tubo ng tubo. O sa kanila naman, basta tusok lang sila ng tusok, okay na rin yun. Ay! Okay lang, iba pinapahiga. Okay. Kasi yung may ugat naman na. So ayan po mga kabayan, no. Tinanim na ni Tatay Ronnie at tinulungan na rin ni Kuya Joel po mga kabayan. Kasi sayang. Pati tayo, makakatikim din ng tubo. Ang ganda pa naman ng variety mga kabayan. Oh, ang ganda oh. Kay yumo, kay tamis-tamis. 58. Ang ganda ng variety ng niya, tubo. Opo, depende po sa pagtanim. Yung iba po mga kabayan, pinapahiga nila, no, tapos tinatabunan bahagya ng lupa. Yung iba naman, patusok na ganyan. No, yung iba parang kamunting kahoy kung magtanim mga kabayan. No, so depende kung anong gusto mo, klaseng pagtanim po mga kabayan. Ang importante tumubo doon. Then magkatabi palagi para pag namatay yung isa, merong isa na buhay. O, di ba? Ang lawak nito. O, tinan mo, si Kuya Joel papunta na doon. Si Tatay papunta na doon. Ang lawak na ng, ang lawak na ng nataniman natin mga kabayan. Kasi sayang, ako'y nanghihinayang. No? Pati tayo nakakatikim. Hindi lang si Tatay Ronnie. Lahat ng bisita dito na pupunta nakakatikim. Ito ibang variety po, oh. Ayan po mga kabayan, mamula-mula siya. Malambot yan pag no? Malambot yan, kayang-kayang pakliin ng ngipin, no? Ibang variety siya. Dalawang variety dito yung ni Tatay, no, ni Tatay Ronnie. Dalawa. Ano bang lakarluta ba kung tawagin? Lakarluta ito. Kasi malalaki siya mga kabayan no? Lakarluta, ayun no, alalaki oh, lakarluta siya. Tapos yung isang variety 58. Kaya medyo ayan ang kulay niya. Oh, di ba? Hindi na sayang kasi mamatay lang doon. So ulit please, no, kung ano mang mga biyaya ni Tatay Ronnie ngayon na natatanggap, please wag natin siyang kainggitan, no, wag natin pag-initan. Bad po 'yon, masama po 'yon. Bagkos magiging masaya tayo ni Tatay Ronnie kung ano man ang nakamit niya ngayong pagmamahal at biyaya. No, ipag-pray natin. No, ipag-pray at magiging masaya po tayo sa anumang matatanggap ni Tatay Ronnie. Ganyan ako mga kabayan. Meron akong kapitbahay na umunlad, nakapag-aral, mga kaanak, kapitbahay. No, masaya ako sa mga narating nila. Ni minsan hindi sumagi sa isipan ko na pagkakainggitan ko or mainggit ako. Bagkus ginagawan ko sila ng inspirasyon na balang araw sana maging katulad din ang buhay ko, kung anong buhay nila na tinatahak, kumbaga. Ginagawa kong inspirasyon para umunlad. Ginagawa kong inspirasyon para maging mabuti at maging maganda rin ang buhay mo. Hindi ka pwedeng mainggit kung anong meron ang kapitbahay mo. No, hindi.
mai-stress ka, lalo kang pagkaitan ng biyaya kapag mangibabaw ang inggit sa narating ng iyong kapitbahay o kaanak o kamag-anak, no, o kaibigan o ano pa man dyan. Kaya masaya tayo kung anong narating ni Tatay Ronnie. Huwag natin ipagkait yung panahon na napakaiksing panahon na lang ang natitira sa buhay ni Tatay Ronnie. Ngayon lang to niya maranasan kung ano mga biyayang maibigay natin sa kanya, maitulong natin sa kanya, ay magpasalamat tayo kasi natikman niya. Kahit sabihin natin para sa atin ay napakaliit na bagay lang ang naibibigay natin, pero para kay Tatay Ronnie ay napakalaki na po na bagay para sa kanya. Kaya wag natin ipagkait yung pagkakataon na mabago natin konti yung buhay ni Tatay Ronnie. Kasi Diyos ko, ako ang saya-saya ko na kahit papaano nagtaka ako, at maraming nagtaka, kahit mga katutubong aitas po ay nagtaka sa akin kung paano ko daw napaamo si Tatay Ronnie. Wala naman akong gayuma. Wala naman akong, hindi naman ako espiritista, no? Hindi naman ako manggagayuma. Wala naman akong kapangyarihan para mapaamo ko si Tatay Ronnie. Wala naman akong tawag nito, kung sa Bisaya, yam-yam. Ano ba yan? Sadyang nagkatagpo lang po yung landas namin na parehas kami ng ugali, no? Na saya lang, chill lang, no? Kahit anong pinagdaanan sa buhay-buhay ay kailangan pa rin nating maging positibo, no? Chill lang, tawa lang, tawanan ang problema and everything para masaya. Huwag damdamin ang problema. Oh, 'di ba? Sabay nilinisan na rin ni Tatay Ronnie para pag tumubo yung kanyang mga tubo ay ayos na. Tatay Ronnie! Ayos na. O, di ba natanim na natin? Pag tumubo na, masarap na. Tapos, hindi ka pa mawawalan ng mayumo kasi marami ng tubo, ne? O, di ba? Sayang, pag hindi natin to ginawa, mamatay yung tubo dyan, hindi na natin maitanim, o kundi masayang. O, di ba? So, ayan po mga kabayan, no? Sabi niya, siya lang daw ang gumawa, pero iwan ko talaga mga kabayan. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit. Alam nga naman, pagtabasin dyan ni Tatay Ronnie na hindi niya gagamitin. Diba? Kaya pala isipan, sige bahala na. At least, kung napanood man, ay please wag nating gawin kay Tatay Ronnie. Tulungan natin siya. O, nakapaglinis patuloy si Tatay Ronnie. Bagay na bagay sa kanya yung sombrero. O, hanggang doon, no? Ang lawak na yan, Kuya Joel, ah. Hanggang doon nilagay ni Kuya Joel, mga kabayan, oh. O, di ba? O, saan kan yan? Kung hinayaan lang natin. O, hanggang doon. O, sakto lang talaga. Talagang tama din yung ano natin, ginawa natin na tinanim natin yung mga tubo niya, mga kabayan. Kasi ayan o, marami yan. Yung iba dyan, hindi naputol. Humiga lang dahil sa bagyo. Ayan o, hindi nakaputol yun dyan, mga kabayan. Humiga lang talaga siya. Bukod doon sa lupa na balisbis, no, ay humiga dahil sa hangin. Dahil bumagyo nung nakaraan eh. Ngayon, ay okay na po yan, mga kabayan. O, kunti na lang. Kahit dito, o kahit dito, i-doble-doble mo lang dyan. Okay na yan. Ayan na lang po, mga kabayan. Kunti na lang. Kasi malaki-laki din siya. No? Marami-rami din po, mga kabayan. O, tinulungan na rin ni Makoy para mapabilis. O. Yan, hanggang dulo na si Kuya Joel, mga kabayan. Ayan, hanggang doon na siya. Para hindi masayang. Hindi masayang ang space. Kaya nakarating na siya doon sa dulong-dulo. Para isang linya po, mga kabayan, buong balisbis mataniman natin para maging matibay yung lupa. Nagiging maliwalas po ang
kapaligiran dito sa lugar ni Tatay Ronnie po mga kabayan, kasi nga 'di ba, ilang mula na tagpuan natin si Tatay Ronnie dito ay tag-ulan po 'yon. So ngayon lang tayo dito nakapunta na walang ulan, kaya ang sarap pagmasdan, no, yung kanyang mga pananim at palibot dito na kahit papaano ay inaraw tayo. Buong maghapon mga kabayan, no, inaraw tayo. Thank you Lord. Thank you Lord, kasi kailangan din po 'yan sa mga farmers, no. Mahirapan din po sila at hindi mapakinabangan yung ibang pananim nila kapag wala nang hinto yung ulan. Kaya thank you Lord. Marunong talaga ang Diyos magtimpla sa panahon. Okay. Sagad na doon, kuya. Hanggang doon na. Ayan, very good. Ayos na yan. Ilang piraso na lang to, oh. Sayang, tanim na natin. Ilang piraso na. Tusok na lang dyan. Doble na dyan sa ano. Pati si Tatay Ronnie, hindi na rin natiis niya. Nag-ano na rin. Nagdamo na. Sinabay na yung pagtanim ng tubo, sabay linis na kaagad. No? Oh, see? So ito yung mga papaya mga kabayan na sinabi ko na pinagpuputol din. Ha-harvest, tapos ayan. Oh, nandyan lang, tapos yung iba nandoon na, pinagtatapon doon mga kabayan. No? So palaisipan, kukunin ni Tatay Ronnie yan, tapos sayangin lang. Samantala last time pinagdalhan tayo ng mga masasarap na papaya, 'di ba? 2 piraso. Tapos yung iba kinuha niya para ipakain sa atin. Tapos last time ang dami dito. Yan, isang tumpok diyan mga kabayan. Talagang nasayang lang, iwan anong nangyari. Oh. Kung alam ko lang, naku, inuwi ko na. Binili ko na lahat. Inuwi ko na, makain ko. Hindi masayang dyan. So ayan mga kabayan, no, at least nataniman natin at nalinis pa ni Tatay Ronnie. Kapag ikay nagtrabaho dito, dahan-dahan lang ha, huwag mo biglain, hinay-hinay lang kumbaga, para hindi ka magkasakit ha. Kasi pag nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa dito, eh hindi naman ako araw-araw nandito, walang mag-aalaga sa'yo, o walang magpapakain, magpapainom ng tubig, magpapainom ng gamot, magsasaing, magluluto, mahirap. Kaya hindi baling, o hindi masama maging masipag ka, pero dapat disiplinahin mo rin yung sarili mo na hindi ka magkasakit, ne. Kasi mahirap na nagkasakit. Sige ka, habol trabaho. Pero pag napundi na yung katawan mo, yung mga pananim mo dyan, pag ibininta mo yan, kulang pa doon pambili gamot sa ospital. Oh, tapos walang tutulong, walang anak dyan. Kaya dahan-dahan trabaho ha. Wag pagod masyado ha, pahinga ha. Oh, ayos? Oh, ayos. Oh, ganyan. Mitay na. So, uwi na tayo. So, ayan po mga kabayan. Tapos na po natin itinanim, hindi masayang. Kasi marami ding mga viewers natin na nanghihinayang doon sa tubo. So, ngayon, ginawa na po namin mga kabayan. Siningit namin itanim para mapakinabangan ni Tatay Ronnie. Okay, so, uwi na po tayo mga kabayan. Dahil ang dami na po nating nagawa sa araw na ito. At ready na tayo sa ating pagbabalik na maumpisahan na po yung bahay ni Tatay Ronnie po mga kabayan. Obe? Malaki na?
Ah, Mga ubi po. nakakatuwa mga kabayan, malalaki na daw yung ubi. So, ang mga ubi kasi ngayon mga kabayan, kadalasan sa Disyembre pa ang harvest ng mga ubi para malaki at medyo maganda ang presyo. Kaya tinataon din po nila ang harvestan ng ubi ay Pasko kasi medyo mataas ang ubi, lalong-lalo na yung ubi na violet, no? Mahal yan kapag natapat ng Pasko, no? Mahal ang bintahan. Nagkaliray kali. Oh. Napabinig sa tira mo. Labanan nyo. Para tanggal sa ano? Sa pagod. Labanan mo. Di ka marunong kuya yung mga aita. Nagulat si Kuya Ted ko anong gagawin ko. Nakakahinga kasi napagod ako, nangala yung tuhod ko kaya isayaw ko muna. Exercise. Ay, Diyos ko, pangtanggal pagod ng mga kabayan. Kasi parang bibigay na talaga yung tuhod ko. No? Talagang ginising ko lang yung aking dugo. Ay. Apo. Akala ni Kuya Ted kung ano nang gagawin ko eh. Sumayaw pala. Hindi lang pala magaling kumanta si Kuya Ted. Bibo to pag kumanta mga kabay. Lahat ang daming alam nito eh. May tinatago palang talento sa pagkakanta. Ngayon naman ay magaling palang sumayaw. Aba, multi-talented talaga si Kuya Ted. Sa wakas, nandito na tayo sa Patag. Labong. Kahit pagod. Kahit pagod mga kagababayan, no? Itawa na lang natin yung mga pagod natin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.